Diyos ko, bata pa po ako, ages na talaga kinakanta ko. Pero ito pong question ko, nothing personal po Gusto ko lang po din malaman. Bakit? Hindi, ito po kasi, syempre, after po mawala ni Ate Mercy, ano kay Ate Mercy ako, di ba? Ano na nga po bang plano? May plan po ba na palitan siya sa Aegis? Kasi may mga talks po na si Miss Laika ay parang kinoconsider daw dahil kumanta rin po siya ng Aegis song at doon siya nanalo. Ay, hindi po. Wala pong ipapalit kay Mercy. Siguro po, guess lang po, pwede. Pero si Mercy po, forever po siya sa Aegis. Wala pong mawawala na Mercy. Ayun, at least malinaw. And then, dito po sa mga line-up of guests nyo, sino po dyan yung pinaka-dream nyo na makasama sa concert? Or meron po bang dream ng Aegis na hindi na isama dito sa concert? Sila naman lahat, paborito namin. Sino po yung mga gusto natin? Lahat naman gusto namin. Si Soprano. Okay. Sa US, nakasama natin siya bago siya nanalo. Para sa song po, kung magkakaroon kayo ng collaboration? Sigurado, basang-basa sa Basang-basa. Okay. And last na lang po, ayan po, sa dami ng mga local singers na kumanta rin ng mga Aegis song, sino po yung pinaka nagustuhan niyo yung version at sino rin yung po yung medyo parang gusto niyo i-improve pa? Ayun po, pwede po. Version mo. Gusto i-improve. Hindi mo sa mga, and then, opo, kidding aside, sa mga, kasi dami na pong kumanta parang may na-impress kayo na, ay, ang galing ng version niya ng Aegis. Sila video to Lani ko. Lani and Opo. Miss Regine. Opo. Okay, sige. Ako na lang, ako na lang yung gustong i-improve. Thank you. Thank you so much po and good luck sa concert. Thank you. Thank you! Ayan, diba? Kakaiba. Hindi lang basta magaling sa pagtatanong ang ating Janice, kung hindi isa rin pala siyang performer. At nakaduet pa, diba? Full band setup. Maraming salamat po sa inyo. Ang susunod na magtatanong naman, si kumangkao.com, Kuya John Bueno. Hello po. I'm a big fan of Aegis, of course. Like any other Filipino, there is. Una-una sa lahat, tatanong ko po yung as Aegis itself. Kasi parang if somebody mentions the band's name, it's already iconic. Ganun nakagad siya sa psyche ng Filipino. No? Parang kasama na kayo sa kultura, kumbaga, ng music per se in the Philippines. How does that parang feel as a band member and as a singer? How does that feel kung binabanggit kayo as an icon? Una, masarap sa pakiramdam. Talagang kinangkilig yung pangalan namin. Kanta. Iba yung pakiramdam yun. Minsan masasabi mo na, kami ba to? Kasi pagka narinig mo yung Aegis, sinasabayan na ng kanta. Masaya kami kasi ang mga bata, yung mga maganda, nakakasabay sa kanta So, pakiramdam ko, talagang ang Aegis dyan, wala na mo. Kaya magpapasalamat kami sa lahat ng mga tao tumatangkip kanta namin. Hanggang nandyan sila, nandito rin kami para masaya sila. Kaya thank you. Hindi talaga namin yung parang na-feel na parang kagaya ng mga sinasabi nila kasi wala, ang alam na namin kumakanta kami, kami sa mga shows kami, masaya kami sa ginagawa namin. Kaya minsan pag may mga iconic na parang, ano ba? Pero para sa amin, nagtatrabaho kami, nagbibigay kami ng sana, yun ang na-feel namin. How will sa inyo as vocals? Yung ganun din po.
masaya po kami kasi sasabihin nila, uy, ages yan, iconic yun. Para sa amin masaya kasi yung pinaghirapan po namin simulat sa ball, talagang hirap po kami. Tapos ganito nararamdaman namin. Pero doon, ganun pa rin po kami kung ano po kami sa umpisa. Hanggang ngayon po, hindi po, ganun pa rin kami. Kung maliit man kami, hanggang ngayon maliit pa rin po. Pero talagang ganun po, masaya po kami, pasalamat kami kay Lord na dumating kami sa lugar na sinasabi ng iconic. Thank you. Pero dahil din po yun sa inyo. Thank you so much po. My second question is actually just, para malaman din ng mga tao, nagbago ba ang buhay ninyo from the day that you started AGs? Sa tingin nyo, ganito kami noon, pero ngayon we can do something else. Siguro yung sa mga band members also. Malaking pagbabago talaga, syempre. Kung wala kami sa banda, hindi naman alam kung ano yung buhay natin ngayon. Pero dati po, kayo po, mismo, Miss Vilma, dati po ano po yung ginagawa ninyo prior to the band? Kasi bata pa rin ako pumasok sa banda eh. Hindi ko rin alam kung ano talaga yung pupuntahan ko ng time. Kasi 19 pa lang ako pag-graduate. So parang from school, diretso na kayo dito ba? Pare-pareho rin po kayo? Ako hindi, galing ako Mindanao. So, gusto ko kasi, nung time na umalis ako ay dito po kami. So gusto ko, gusto ko po silang, ayaw ko po maranasan nila. Kasi ako po yung kumakanta. Kami dalawa ni Marcy talaga palagi kumakanta ng ibang lugar. Basta contest, ibahin namin yung pangalan namin para kung matalo man ako, matalo siya, meron kami pamasahe. Yung gusto kong maranasan yung, so parang amateurista po kayo? Opo. So ayaw ko po maranasan ng mga kapatid ko. Kaya ako po pumunta ng Manila na sabi naghahanap po ng singers. So, yun po. Pero iba-ibang banda po kami. Pero isang management lang po. Isang manager lang po. Who would you attribute yung pinaka na-discover ako nino? Yung ganun po? Meron kasi isang singer po na galing po din isang manager namin. Naghahanap po sila ng singer. Nakilala ko po yung mother niya. Kaya dinala din po niya ako dito. Sa Manila? Opo. And that's where Ages started? Hindi pa po. Sound Blues of Fire po. Ages Blues of Fire. Tapos Sound Trippers. Ages Sound Trippers. Ages Sound Trippers magkasama na po kami. Sa ano po ba ito sa Japan? Japan po. Japan po kami. Kaya gusto ko po talaga makatulong sa mother po namin. Parang ang dami rin people na may inspire sa story ninyo. Congratulations po and looking forward to Soul CC the concert. Thank you. Thank you. Thank you, Kuya John. Ayan, bago si Albert, unahin natin si Sir Jojo Panaligan from Rider PH. Ayan. Tanong ko lang po, kung titingnan niyo po bilang musikero itong tanong ko, ano po ba yung role ni Mercy bilang vokalista sa banda? At paano napilayan yung banda dahil wala na siya? Yung mga ibang kanta po, kaya naman po namin kasi nung time na pumasok si Marcy, binibigay na po namin yung mga linya po ng iba. So kaya naman po, pero iba po talaga na nandyan po si Marcy. Kung sabi po nyo na paano napilayan, talagang pilay po kami talaga nung nawala si Marcy. Ibang-iba po talaga yung nasanay na po kami na pag may concert, nandiyan kami lahat. Ngayon talagang pilay man po, pero yun nga sabi ko ipilitin po na talagang ito na po, baka mas lalo kaming maging ano ba tawag yung maging matatag, galing. Yung gano'n po. Actually, last March pa naman nawala si Mercy sa amin sa grupo. Kasi
April. Yeah, April. So far naman sa mga shows namin, may mga shows kami, may mga gigs kami. Maayos naman yung tutulungan natin. Pero ito kasi major show. So, parang, andun yung hahanapin talaga. Thank you kay Direct Frank. Frank, meron ka bang plan B kung sakaling dumating yung point na hindi nila makanta yung song dahil sa sobrang lungkot? Yung repertoire po nila na gagawin namin, siya pinag-iisipan po talaga namin yan. Iniisip ko rin as a director na baka ito baka umiyak na sila dito. So kailangan handa ako na may pangsalo. Hindi po ako yung kakanta. Pero yun po. So talagang pinag-iisipan talaga. Kasi coming from a 2018 sold out concert at Araneta, itong concert nila ngayon, medyo yung puso nila, ramdam ko. So as a director, kailangan ma-translate ko yun into something meaningful for the audience also. Something na, syempre, katulad ng sinabi natin kanina, magkakatribute sila of course by Mercy. Kung paano gagawin yon, puso lang ang makakapagsabi. Hindi natin siya ipipilit, pero puso lang ang magsasabi. At saka napansin ko din sa mga napanood ko sa YouTube, talagang sinasayo din sila ng audience. Oo. Pag nakikita wasak na yung banda, Oo. sumasagot talaga sila ng... Oo, kasi yung mga kanta nila sobrang sobrang iconic na pag hindi sila kumanta, feeling ng audience kailangan maging parte sila. At siguro yun din pwede ko sabihin sa concert na to, parte ang audience sa concert na to. Magiging parte sila sa pagkanta, sa pag-celebrate ng 25 years na. Thank you. Huling tanong ko kay Ray. Alam ko naman na dahil iconic na ang AGs, yung tunog mismo, as much as possible, you stay doon sa original areglo. Through the years, I've watched AGs in different concerts, pero napansin ko nga na talagang kahit yung bagsak ng drums kung pwedeng plakado, ginagawa nyo. Paano nyo iniiwasan na hindi kasawaan yung mga kanta? Considering na every night, yun at yun. Actually po, Kami hindi kami nagsasawa, pero kayo nila yung sikero. una-una po, sawa na ho kami sa luto na. Pero dahil po, ang mga tao, hindi sa amin, part po namin, ay namin kita, kasi sawa na halos nakatulugan na po namin yung mga songs eh. Pero dahil po gusto po ng tao, talaga pong ginagawa namin lahat. Parang hindi masyadong kumbaga, hindi na ibang konting variation. Kumbaga sa may mga songs kami na although iniiksian namin, minsan iniiba namin ng konting ang tono para lang maiba, para hindi ba, okay, may bago pala sila. Actually, same song pa rin yun. Kumbaga sa para hindi masyadong, anong tawag doon, nakakasawa sa audience, gano'n. Pero actually, hindi naman kasi sa kanta yun eh. Depende kasi sa vocalista yung magdala. Ang galing sila magdala ng songs na kaya hindi nakakasawa talaga. Gano'n. Inisip ko nga nung binasa kay title na ang obvious explanation, halik sa ulan, galing sa title ng hit songs, halik pati ulan. Pero inisip ko, mas magiging chill ba yung areglo, na parang tag-ulan o ano. Nasubukan nyo na bang lumihis doon sa mga dati yung areglo, pero ayaw talaga ng audience? Alam niyo, minsan, ginawa na kasi namin sa Alpha yan yung ginawa namin disco. Yung may mga songs kami, lahat ng mga songs, hit songs na ginawa namin disco. Pero hindi siya nag-click masyado dahil hinahanap pa rin ng tao yung halimbawa, kumakanta na kami ng disco na basa sa ulan. Gusto na ipatigil, gusto na talaga yung original song na basang-basa sa ulan. Ganun ba? Ako, observation ko, just to butt in. Ang AGs kasi, hindi sila yung typical sessionistas na nagbabasa ng nota. Memorized sila eh. So, ang ginagawa namin, sa yung puso talaga. So, ano yung feeling nyo sa ganitong panahon? Anong feeling sa inyo? So, ginagawa ko sa director also. And together with AGs, na yung feeling, sa parte na to ng concert, dapat ang feeling ganito. So, si Kuya Ray, ayan, si Juliet,
doon na lang kayo, titipa lang nila. Even our opening ng 20, tipay. Kaya sobrang proud na proud ako talaga dito sa kanila. Kasi sobrang professional at saka iconic talaga. Comment ko lang,